Hello everyone. It's been a long while since we haven't this segment which I called Let's Talk About What Not. Ang dami na pong pangyayari dito sa atin, no? Especially sa ating bansa. Now, madalas ang naririnig natin ay mga story dahil nandito tayo sa Canada. It's all about the story, the life here in Canada. Pero kailangan balikan pa rin natin yung bayan natin. Minsan kailangan pa rin balikan yan. Nunod pa rin ako mga news, updates. How is our country? Is it really that broken? Sabi ng iba, no? Maaring magagalit yung iba, magrereklamo iba sa akin, sabihin nila, ang yabang mo pa kasi andyan ka sa Canada. Pero hindi. We have to really open our eyes wide open on what's really happening in our country. Alam niyo ba? So, bago natin pag-usapan yan, if our country, Philippines, is really that broken, are we going in the right way? How are we going to know? Let's find out later on. No? Pero, kaya anong gumamit ako ng ibang mga examples at mga talagang mga pangyayari sa atin. Baka sabihin nyo, bakit pumupunta dyan ang mga AFAM? O diba? Pumupunta ang mga taga-ibang bansa. Magaling sa Canada, maninirahan sa Pilipinas, from UK, maninirahan sa Pilipinas. Ganito po yan. Pag may life savings kayo dito, limbawa, or sabihin na natin may insurance kayong tinatanggap o galing pa sa government, halimbawa, ay tatanggap ka ng 2,500. Pero actually, hindi naman ganun tinatanggap. But sabihin na natin may ipon kayo na pagdating ng edad mo ng retirement age mo. O kung hindi man retirement age, sabihin natin if you have this savings at gusto mong mamuhay ng wala kang iniisip, yan talaga wala namang question doon. Pag sa atin talaga, dyan sa atin talagang you are not going to worry anything yung tungkol sa bayarin kasi dito na-stress sila talaga sa dami ng mga bayarin. Pero syempre, nasa sayo na yun kung paano mong i-manage yan, kung paano mong lilimitahan yung expenses. Pero let's go back to the situation na sinasabi nyo na there are lots of foreigner living in the Philippines. So that means ang ganda ng Pilipinas. It's really amazing country. Yes, it is. But most of them are, let's say, living in the highly urbanized area sa atin. Like, they might be living in BGC. Okay? So, hindi ganun ang sitwasyon sa labas ng BGC, sa labas ng Metro Manila. Aside from that, kung sila naman ay nanirahan sa mga lugar na baryo talaga, sabihin na natin, sige, sabihin natin magtira sila sa isang rural areas. Ano ba yung kagandahan doon? Sa atin kasi basta foreigner, we put them in the pedestal, right? We don't treat them as an ordinary Filipino. Iba ang treatment natin. Kung ito ay isang foreigner, lalo na Caucasian, at isang kapwa Pilipino, tayo sa totoo lang. Pero ayaw nating tanggapin yan. Kung oobserbahan natin at babalikan natin, is racist tayo mga Pinoy. May medyo, hindi ko alam kung racist ba yun o may kayabangan tayo talaga.
Kasi sipin mo, halimbawa nasa taga Metro Manila ka or sabihin natin nasa sentro ka. Tapos may mga dumating, Bisaya yan, Ilocano yan, wala yan, mga taga-baryo yan, mga yan. Diba? Sa totoo lang, ganun tayo. Now, ano yung relationship? Ano ba naman yung kaugnayan nun doon? Siyempre, pag foreigner, taas tingin natin diba? So, hindi sila nahihirapang makibagay kasi iba yung approach natin sa kanila. Talagang really homey and approachable. Subukan mo ngayon pumunta sa'yo isang papaug-paug na kapwa Pilipino ba, baka mura-murahin mo pa, di ba? Mura-murahin nyo pa. So, ito yon, meron silang savings na $2,000, sabihin na natin. Lalo na kung retirement na yan. Sasabihin nyo, ang galing, nagpunta sa Pilipinas kasi practicality lang po yan. Kasi dito, yung 2,500 o 3,000 mo, mahihirapan kang mamuhay. And let's be realistic. Kung ikaw ay isang may edad na at malapit sa iyong dulo ang buhay, at meron kang tinatanggap na $2,000 o $3,000 per month, at wala ka naman na ritong sa bansa mo, kailangan ka ng aalalahanin at ang mga anak mo nun siguradong matatanda na, punta ka ng Pilipinas, di ba? Or not only Philippines, or any Southeast Asian country na malaking value ng pera mo. Kaya lang ginagamit ko nga yung sa atin sa Philippines, siyempre, Pilipino ako And let's say, I have 3,000, I'm a foreigner, 60 years old, gahanap ako ngayon na mapapangasawa sa Pilipinas, di ba? Sasabihin ko, mahal na mahal ko siya. Siyempre, ang mahal ng caregiver dito, pag kuha ka ng caregiver dito, yung 3,000 mo, natatanggapin, pang sweldo mo lang sa kanya yun. Para ka pang mabubuhay. Pambayad mo pa sa apartment. Di ba? Pag may $3,000 ka, senior citizen ka, punta ka sa Pilipinas, makakapili ka ng asawa mo. Nasa sa'yo na kung gusto mo maganda o kung average. Ano ibig ko sabihin doon? May tagapagsilbi ka. Tapos, meron ka pang katabi sa gabi. Sa halagang $3,000 mo. Di ba? Yun po ang totoo dyan. Tayong magpaligoy-ligoy pa. Hindi dahil sa maganda lang ang Pilipinas. No doubt maganda, pero practicality, gusto mo pang mabuhay ng matagal at may $3,000 kang tinatanggap sa gobyerno at andito ka sa Canada, iwanan mo ang Canada kasi 3,000, magkano yung bahay mo pag titira ka dito? Magkano yung caregiver kung matanda ka na? Wala, hindi kasi 3,000 mo, pagkain mo pa. Sa Pilipinas, sobra-sobra yun. May asawa ka, may kasiping ka, may taga-silbi ka. Tapos yung $3,000 mo, magkano sa Pilipinas yun? Diba? Kung Canadian dollar, sabihin mo ng 40 times 3, di 120,000. Diba? Pwede ka namang, dahil pwede ka magpatayo na ng bahay mo doon, may ilo-loan mo yun pwede kang kumuha ng kasama mo sa bahay, ng tagalaba, tagalinis, 5,000 to 8,000, may kasama ka na sa bahay, all around, tagaluto. So yun. Hindi yan dahil, tigilan nila tayo, tigilan nila ako. So, ano na ba ang ating patutunguhan? Is our country, Philippines, getting better or going broke? Diba? Maraming tayong nakikitang hindi nakaka-inspired. Yan. Pero bago yan, meron akong napapakitang video sa inyo. Ito ay nasa Instagram to So, natin yan. Tinatanong niya kung may pag-asa para ang Pilipinas. Yan. Yan. Papakita ko sa inyo yan dyan. May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Ito ang lagi kong nababasang comment. At ang sagot ko dyan ay iisa lang. May pag-asa pa ba ang Pilipinas kung may pag-asa ang umunlad? Future tense yun Yung sinasabi ko kahit saan ako, future tense.
May pag-asa pa ba? Natural, sabihin lang natin meron. Wala naman sabihin natin wala. Pero, tignan natin yung pattern, tignan natin yung trends, tignan natin kung ano yung economic status, tignan natin kung ano yung katayuan ng education. Diba? Bago natin sabihin yun. Kung meron man, tayo talagang pag-asa pa. Hindi ko alam kung itong may video na to si Nika sa shout out Nika sa Instagram ay Andy. I don't know if this individual is an Andy type of person. Meron tayong mga grupo dyan sa Pinas eh. Mga Andy ang kanilang paniniwala. Yan. Ano ba yan? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Sabi niya. Yan din yung tanong ko nung ako ay magkaisip. No? Nung nasa kolehiyo ko ay, alam niyo nun, ideal tayo pagkabataan ko eh. But that was almost 40 years ago or 30 years ago. Pero yung nangyayari sa Pilipinas is just a cycle. No? You can predict what will happen in the next 10 years. Ito birong totoo sa mga naging estudyante ko before. Sabi ko sa kanila, minsan, yung pag-asang sinasabi natin na changes nung country natin, baka mauna pang magunaw ang mundo bago dun sa changes na sinasabi natin eh. You know? Because you can see it in the pattern, in the trends. Alam nyo, nag-chemistry ako eh. Well, actually, yan yung major ko nung ako ay nagtuturo chemistry. Alam niyo sa periodic table, merong kaming tinatawag na periodic table, trends in periodic table. Ano yung trends in periodic table? Ito yung, hindi pa nag-exist yung isang element. Hindi pa nade-develop o hindi pa natutuklasan ang isang element. Eh, alam mo na yung properties. Alam mo na yung number of electrons, number of protons, the atomic weight, everything about that elements, kahit hindi pa natutuklasan. Ay nasa periodic table na nakalagay na. Makikita niyo sa periodic table, may mga bakante, di ba, blanco. Because they already predicted the properties of that particular element. Even non-existing pa siya. Why? Because of the trends of the periodic table. Nakikita mo na, nag-i-increase ang atomic number, nag-i-increase ang atomic weight, diba? Ang number of electrons. So, ano yung relationship niya? Sa tagal natin, sa naobserbahan at mga nakita natin sa napangyayari sa bansa natin, paulit-ulit yung people power, diba? Paulit-ulit yung lalaban sa gobyerno. Paulit-ulit yung sa isang bayan yung may isang corrupt daw na pinakapunong bayan, lalabanan ng isa, matatalo niya. Pag upo, siya naman ang corrupt. Yung demonyo ay pinalitan ng demonita. O no, di ba? It's just a cycle. Tapos, ang mga tao, sabi nga ni Nika, pakinggan natin siya. Oh. May pag-asa pa tayong umunlad, magkaroon ng malinis na gobyerno at inclusive institutions. Bakit? Tignan mo lang ang istorya ng maraming bansa. Nadanasan na rin nila ang nararanasan natin ngayon. Ang Sweden, Ireland, Singapore at iba pa ay hindi nagsimulang mayaman. Sila rin ay nagkaroon ng brain drain, magagarbong korupsyon, diktadura, patronage, and so on. Pero nakapaghakbang sila palabas dito dahil ang mga tao nila ay nakipaglaban sa mas maayos na sistema. Cheesy or cliché man sabihin, pero ang kaunlaran ay nakasalalay sa bawat isa sa atin. Hindi ito nakasalalay sa iisang tao lamang. Kung titignan mo ang historya ng ating bansa at ng mga maraming bansa, ito ay isang collective effort. Ang development ay galing sa sakripisyo ng maraming tao. Ang tanong, magiging parte ka ba ng sakripisyo na ito? Mag-aaral ka pa ba? Magsasalita? Makikipaglaban? O magtatanong ka na lang ba? May pag-asa pa ba ang Pilipinas? Makikipaglaban. Ang kaunlaran daw ay
Hindi gawa ng isang tao lang. So, what are we going to do? In our case, ang ating mode ay survival mode. Sa atin, survival mode eh. Pag may tatakbong isang mayor, wala ka, ikaw isang taong papaog-paog na wala namang kakayanan sa buhay. Buntot ka sa isang mayor. Matindi naman sa atin ang pagiging fanaticism. Di ba? Nakita niyo naman ngayon sa presidente lang, sa vice president, matindi ang mga fans nila, nagpapatayan sila. Di ba? Imagine yun. Yung dalawang tao, magkaibigan, mula bata sila hanggang lumaki magkaibigan. Tapos dahil lang sa pagtatalo sa vice presidente sa presidente, magpapatayan. Di ba? Ano nang klaseng kaisipan meron tayo? Hindi ako natatawa dahil natutuwa. Hindi ko na maintindihan kung nararamdaman ko kung nakakalungkot na nakakainis eh. Alam niyo yun? Makikipagpatayan yan, yung mayor na sa mayor mo. Ikipagpatayan yan. Diba? Kasi, pag nanalo yung mayor niya, Alipores siya kunwari, magkakaroon siya ng hanap buhay. Yung pamilya niya, mabibigyan ng tulong pinansyal. Yan. At regular na may tulong pinansyal. Tapos yung hindi Alipores, ganun naman eh. Yung hindi niya Alipores, nung particular na mayor, na nanalo na bago, ay hindi niya tutulungan. Yung iba, tutulungan niya kunwari kasi discarding political lang yan. Pero in reality, bibitawan niya yung mga yun sa huli. Ano yun? Paano ba yun? Survival mode tayo eh. So, kung hindi ka rin lang mabubuhay, ganun eh. Sa isang mayor na ito, hindi ka sasama, doon ka sa kabila. Diba? Kasi tutulungan ka niyan eh. Yun yung pagkakaiba dito sa Canada. Ang nagbibigay kasi ng tulong, yung financial na tulong, direct na galing doon sa pinaka-BIR dito sa CRA eh. O doon sa revenue sa tax agency. Yun na yung nagbibigay directly at papasok na lang sa account mo eh. Hindi kung sino-sinong hindoropot na lintek na politiko siya mag-aabot. Hindi ganun. Pati sa atin, di ba? Yung pagpili ng 4-piece, maniwala kayo, hindi yan totoo. Ang 4-piece, dapat, kung titingnan natin, kung ikukumpara ko dito sa Canada, tinitingnan kasi yung pagpa-file ng pinaka-tax dito. Meron, sa atin, hindi naman ganun kahigpit sa pagpa-file ng tax eh. Dito kasi lahat ng tao hindi po pwedeng hindi mag-file kahit wala kang kinikita mag-file ka. Dahil doon i-base kung ano yung ibibigay na tulong sa'yo. So, yun yung isa na sa atin masyadong pinakikialaman. Dapat sa atin ang magbibigay ng mga ganong tulong, yung 4-piece. Dapat national na, hindi yung local din. Kahit yung local municipal, Diyos mio. Magagalit lang sa akin yung mga yan, pero lintik ang korupsyon na, may korupsyon yan. Hindi pwedeng wala sa Pilipinas. At pag walang korupsyon dyan, ikaw ipapatay naman. Diba? So, yun yung mga sitwasyon natin. At ngayon, paulit-ulit yun eh. So that's why, is our country heading to the correct way? Hindi ko na alam ngayon yung sa education natin. Wala na ako dyan eh. I don't know kung may nabago. No? Pero, sa tingin ko, paulit-ulit lang din. Ganun lang din yan. No? Ngayon may ipapanood ako sa inyo isang video. Tingnan natin kung makaka-relate kayo at kung may uugnay natin, if we can correlate it to what is happening in our country. Tingnan natin ha. What's the title of this video? It's Best Way to Spot an Idiot. Yan, tingnan natin best way to spot an idiot.
Let's see. And let's watch. Thing to be universally true. The kindest person in the room is often the smartest. The best way to spot an idiot: look for the person who is cruel. Let me explain. When we see someone who doesn't look like us, or sound like us, or act like us, or love like us, or live like us, the first thought that crosses almost everyone's brain is rooted in either fear or judgment, or both. That's evolution. We survived as a species by being suspicious of things that we aren't familiar with. In order to be kind, we have to shut down that animal instinct and force our brain to travel a different pathway. Empathy and compassion are evolved states of being. They require the mental capacity to step past our most primal urges. Cruelty is seen by some as an adroit cudgel to gain power. Empathy and kindness are considered weak. Many important people look at the vulnerable only as rungs on a ladder to the top. I'm here to tell you that when someone's path through this world is marked with acts of cruelty, they have failed the first test of an advanced society. They never forged new mental pathways to overcome their own instinctual fears. And so, their thinking and problem solving will lack the imagination and creativity that the kindest people have in spades. Over my many years in politics and business, I have found one thing to be universally true. The kindest person in the room is often the smartest. Yan, di ba sabi niya? The kindest person is often the smartest. Yan, napanood niyo naman. So, tignan natin yung mga susunod nating issue. Magtatapos tayo dito ngayon. Susundin ko yan ako. So, to be continued yung ating discussion tungkol sa Philippines. Are we really heading to correct way or are we going broke? Diba? Kakalungkot lang pero kung ako tatanungin niya minsan, madalas, naisip ko talagang pamulusok yung sistema natin. It's just ulit-ulit lang. Okay. So, thank you. At we will end up our discussion for the meantime. And kukontinue ko siya. Dahil masyadong mahaba itong topic natin na to kung talagang miminsanin natin. So, I choose to cut it muna so that we can have another discussion on the next time. Thank you so much. Oh, yung inaanak ko, si Gino Abellano. Pag nagpapa-shout out. Pag kailangan nyo nung hanap nyo sa Facebook, pag kailangan nyo magpa-drawing, yung mga portrait, yan. Punta kayo doon sa gwapong inaanak ko na yan. Inaanak ko sa kasal. Yan. May apo na ako. Pagawa kayo doon. Sakto-sakto, kayang i-drawing. Pati lahat-lahat. Yan. Yeah, thank you so much. And see you next time. May kasunod pa yung ating video. Thank you for watching.